Hello mga mare, another mini vlog! Eto nga pala yung kadugtong ng vlog ko nung nakaraang araw. Bali gabi na to ng mga oras na to nung maisipan kong linisan itong electric pan namin. Madalang lang naman namin ito gamitin mga mare kapag kakain kami dito sa may kusina. Kasi ang madalas namin ginagamit mga mare sa pang araw-araw yung nasa kwarto talaga. Nung nakaraan kasi mga mare nung naglinis ako, nalinisan ko na yung electric pan namin sa may kwarto. Eto lang talaga yung hindi ko nalinisan mga mare. Bigla kasi akong tinamad mga oras na yun kaya naman hindi ko na ito nalinisan. Paano kasi bago mo ito malinisan mga mare, kailangan mo munang tanggalan yung mga tornilyo. Kaya sabi ko sa sarili ko, next time na nga lang kapag sinipag-sipag ako. At eto na nga yung araw na sinipag ako mga mare, kaya naman nalinis ko na nga itong electric pan. Bali yung ginamit ko nga palang sabon dyan mga mare, hindi yung smart na panghugas ng plato ha. Bali, ang gamit ko nga dyan mga mare yung baretang sabon. Yung sponge naman na gamit ko mga mare yung lumang pinagamitan ko yan dati. Hindi ko kasi tinatapon yan mga mare para meron ako dito pang punas-punas. Sayang naman kasi kung itatapon ko lang itong sponge mga mare kung pwede ko naman dito ipang punas dito sa may lababo. At habang naglilinis nga ako dyan mga mare, meron naman ang gugulo dito sa may tabi. Nakiusap kasi si Daddy Bong na banlawan ko daw itong saglit itong malaking pitchel. Iinom kasi sila sa mga oras na yan mga mare. Meron kasi nagbigay sa kanila ng 2 pulang kabayo. Alam nyo na yun mga mare. Saktong-sakto daw para pampatulog daw nila. Kami pala. Tutulungan ko kasi silang uminom mga mare, baka kasi hindi nila maubos. Charis. Shoutout nga pala kay Kuya Marvin na nagbigay ng pulang kabayo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Charis. Pero mabalik na nga tayo dito mga mare sa ginagawa ko. Bali tapos ko na nga pala itong sabunan kaya naman binalawan ko na rin ito. Pagkatapos noon hindi ko na ito pinutuyo, diniretsyong punas ko na lang ito para makabit ko na ito agad sa electric pan. Nagre-reklamo na kasi yung bossing ko dahil lang init-init na daw. Kaya naman pinunasan ko na lang ito mga mare para naman magamit na agad. Nagmamadali na nga ako niyan sa mga oras na yan mga mare dahil init na rin ako. Dalawa lang kasing electric pan yung ginagamit namin mga mare, yung isa nasa kwarto. Ayoko nang kunin yung mga mare para hindi na hassle sa pagbalik-balik. Tapos na nga ako dito sa pagkakabit mga mare, nilak ko na nga itong electric pan. Ito kasing electric pan mga mare, ito yung pinakalak niya, yung pinakanakapalibot dyan. Basta yun na yun, hindi ko kasi alam yung tawag mga mare. Bale, pagkatapos mo palang malak yan mga mare, mayroon pa yung isang lock. Bale, eto na yun, yung lalagyan mo siya ng tornilyo para mas safe talaga ito. Eto nga palang brand ng electric pan namin mga mare, etong Gabor. Maganda rin naman siya gamitin mga mare, lalo na at matipid ito sa kuryente. Pasensyahan nyo na nga pala mga mare kung medyo maingay itong vlog ko. Isipin nyo na lang sound effect itong naririnig nyo. Fast forward, kinabukasan, eto nga pala yung ganap namin ni Baby Athena. Bali, nakabiyahe na nga pala dyan si Daddy Bong, kaya naman 2 na lang kami ni Baby Athena natira dito sa may bahay. Nauna ko na nga palang paliguan yan sa mga oras na yan si Baby Athena. Sabay sana kami maliligo dyan mga mare, kaso tinatamad pa ako. Kaya naman pinauna ko muna siyang paliguan. Kapag naliligo kasi ako mga mare, hapon na o kaya gabi, para presko bago matulog. Kapag pinapaliguan ko nga pala si Baby Athena mga mare, hindi na ako gumagamit ng mainit na tubig. Para naman masanay siya sa lamig ng tubig. Simula kasi nung pinanganak si Baby Athena hanggang mag 1 years old, ginagamitan ko talaga siya ng mainit na tubig. Pero nung nag-2 taon na siya mga mare, sinanay ko na siya na hindi na siya gagamit ng mainit na tubig. Sa ngayon, makikita nyo na umiiyak siya dyan mga mare dahil sa sobrang lamig talaga ngayon ng panahon. Pero umiiyak lang naman siya dyan mga mare kapag unang buhos. Pero sa palagitnaan naman ng pagliligo niya mga mare, hindi naman na siya nag-iiyak. Pagkatapos ko nga pala siyang masabunan na at masyampuhan dyan mga mare, bali tinutbrushan ko na rin pala siya dyan. Buti nga kapag tinutbrushan ko dyan si Baby Athena, behave naman siya. Mas gusto niya nga nang sinisipiluhan siya dyan mga mare dahil gustong-gusto niya talaga yung flavor ng toothpaste niya. Patapos na nga rin pala kami dyan sa mga oras na yan mga mare, bali binalawang ko lang siya na isang beses. Kaya naman kinuha ko na itong tuwalya niya para mabalot ko na sa kanya. At nung matapos na nga kami dito mga mare, diretso naman kami dun sa may kwarto. Bali tinabi ko na nga muna itong kumot namin para naman mabihisan ko na itong si Athena. Bali bibihisan ko na siya dyan mga mare, pero bago yan mga mare, lalagyan ko muna siya ng baby powder. Para naman presko bago ko siya masuotan ng diaper. Nang masuotan ko na nga ng diaper si Baby Athena, hanapan ko naman siya ng damit sa drawer niya. Medyo natagalan nga pala ako din sa paghahanap mga mare dahil nahihirapan ako maghanap. Ganda halo-halo na naman kasi yung mga damit ni Baby Athena dito sa drawer niya. Minsan kasi mga mare, pinaglalaruan talaga ni Baby Athena itong mga damitan niya kaya nagugulo. Hindi ko pa rin kasi maasikaso mga mare kaya hinayaan ko na lang muna. O siya hanggang dito na lang muli mga mare. Kung nagustuhan nyo nga itong video na to, please palike and share naman po. Yun lang. Salamat.